Sa nakaraang video, matapos isakripisyo ni Thoth ang sarili niya para protektahan si Rosalina mula sa mga zombies, nag-shift ang eksena kay Simon Magus na inutusan ang mga alagad niya na umatake. Samantala, nagtipon-tipon ang mga tao ng Hasten at nagmarcha papunta sa mansion ng Lord, habang sinasabi, "Ang weird ng pulang langit, siguradong ito'y dahil sa bagong Lord na yon." Alam nila na may kakaiba, ilang linggo na raw mula nang dumating ang bagong Lord pero ni minsan, hindi pa nila ito nasilayan. Kaya, hinala nila na baka galit na ang kalangitan. Sa mga sandaling iyon, may isang tao na sumisigaw habang papalapit sa kanila, nagbabalaan na delikado raw. Pero hindi pinansin ng mga tao ang bulong niya at tinanong kung anong nangyari sa kanya, nasaktan ba siya? Lumapit ang isang lalaki na may asul na buhok at nagsabing siya na ang titingin sa mga sugat nito. May nagtanong kung galing ba sila sa Magic Tower. Sumagot ang lalaking may asul na buhok, "Oo, trainee daw siya mula sa Magic Tower's Wing Guild." Gumamit siya ng healing spell pero napansin niya agad na hindi galing sa sugat ng lalaki ang dugo, mukhang dugo ng iba. Bigla namang sumigaw ang tao na ginagamot niya, paparating na ang mga undead. Nainervyos ang mga tao sa unahan habang nakikita nilang may isang undead na lumalapit. Nagtanong sila kung ano yun, pero mabilis silang inatake ng undead. Mabuti na lang, dumating ang isang knight na agad itong pinatay. Humarap ang knight sa mga tao at sinabi, "Hindi ganun kalakas ang mga undead. Mamili kayo, tatakbo ba kayo o lalaban?" Sumang-ayon agad ang trainee mage na lalaban sila kasama ang grupo niya. Tinanong ng knight kung sino sila, at ipinaliwanag ng trainee na dati silang mga trainee mula sa Wing Guild ng Magic Tower. Noong nangyari ang Black Disaster, nasa mission daw sila kaya nakaligtas. Gusto raw nilang tumulong, kahit huli na. Isa-isa na ring nagsimulang mag-volunteer ang iba para lumaban. Inutusan ng knight na ang lahat ng may lakas pa ay pumunta sa frontlines at ang iba naman ay magsimula ng perimeter defense. Ipagtatanggol daw nila ang Hasten hanggang sa huling hininga. Maya-maya, narinig ng knight ang mga yapak at sinabi niyang parating na sila. Inutusan niya ang mga mages na ihanda ang spells nila. Habang umaatake ang mga mages, nagkaroon ng malaking pagsabog. Naiinis ang captain nila Rosalina, habang naririnig ang kaguluhan sa labas, iniisip niya, anong nangyayari doon? Saan napunta sina Thoth at Rosalina sa ganitong oras? Paglingon niya, nakita niya si Rosalina na nakaupo sa pader, humihingal. Dali-dali siyang lumapit at tinanong kung ayos lang ba siya at anong nangyari. Sabi ni Rosalina, si Thoth, sinabi nitong manatili siya sa pwesto, pero dahil sa takot, sumunod siya. Umiiyak niyang sinabi, si Captain Thoth, patay na siya dahil sa akin. Tinanong ng captain kung nagalit ba si Thoth bago siya namatay. Sabay sabing, hindi siya ganung klaseng tao. Dagdag pa niya, hindi si Rosalina ang may kasalanan, sa katunayan, buhay pa siya ngayon dahil kay Thoth. Sinabi rin ni Rosalina na alam niya, hindi normal na undead ang mga nilalabanan nila, kailangan nila ng tulong. Nagtataka ang captain, anong ibig mong sabihin? Sagot ni Rosalina, kailangan nila ang tulong ng mga knights. Sabi ni captain, malamang nasa kastilyo ng Lord ang mga knights. Tinanong ni Rosalina kung anong gagawin niya. Sagot ng captain, hindi ka na halos makalakad. Uminom ka nito para makalakad ka. Ako ang captain, hindi ko kayang iwan ang mga kasamahan ko para lumaban. Ikaw ang hihingi ng tulong. Dagdag pa niya, sigurado siyang mas ligtas ang loob ng kastilyo kaysa sa lugar nila ngayon. Sa isip niya, hindi niya kayang isugal ang buhay ni Rosalina, lalo pat isinakripisyo ni Thoth ang sarili para iligtas siya. Samantala, sa ibang parte, nag-uusap sina Patrick at Mels. Sabi ni Pat, "Boss, grabe na ang gulo dito. Dapat mo rin sigurong makita." Sabi ni Swallow, "Bakit ko patitignan? Wala naman akong pakialam." Sumagot si Patrick, "Boss, may kinalaman ka dito. Nakahiga ka na nga lang dyan, tamad ka pa. Ganyan ka talaga, sumusuko agad pag medyo nagkakaproblema." Habang nagyayon, tinanong ni Swallow kung sa tingin niya gaano katagal tatagal ang tao. Sabi ni Patrick, hindi na magtatagal. Maganda ang setup nila, may armas, may depensa, pero pagod din sila kalaunan. At ayon sa impormasyon ni Ham, may isang Elder Mix na kasama sa Undead Army. Mukhang seryoso si Erebus sa pag-atake ngayon.
Sabi ni Swallow, oo, dapat lang nating suklian yan, pero may kailangan muna tayong gawin. Nagulat si Patrick at tinanong kung anong balak niya. Sabi niya, huwag mong gawin yan. Ngumiti si Swallow at sinabi, akala ko ba gusto mong magtrabaho ako? Lumapit si Swallow sa bagong Lord ng Haston at tinanong ang pangalan nito. Sumagot ito, Lala Ator. Sabi ni Swallow, hindi Lala, Lala Ator pala. Sige, tatandaan ko. Pagkatapos, nagpakilala siya, ako si Devour. Gusto mo pang mabuhay, di ba? Natarante si Patrick at nagtanong, Boss, anong sinasabi mo? Hindi ba dapat natin siyang patayin? Sinabi ni Swallow na iyon din ang plano niya noong una, pero nagbago na ang isip niya. Tinanong ni Patrick kung anong iniisip niya, hindi ba parang lampas na sa point of no return ang Harston? Sumagot si Swallow, isipin mo, Patrick, hindi ba't kaya sumusuko ang mga tao sa Harston ay dahil sa mga undead? Sabi ni Patrick, oo, ganun na nga. Dagdag ni Swallow, kung mawawala lahat ng undead sa Harston at kung kikilos ang Lord ng Harston ayon sa mga salita nila, hindi na kailangan pang isuko ang lugar, di ba? Sabi ni Patrick, akala ko kung anong kabalbalan ang sasabihin mo, pero parang may punto rin. Naisip niya na baka hindi nga masamang ideya ang gamitin na lang ang Lord kaysa patayin ito. Nag-alala si Patrick pero hindi ba kadaldala ng problema sa mga tao? Sumingit si Mel's, walang paraan para itago ng mga tao ang katotohanan kapag nalaman na nila. Sagot ni Swallow, hindi ko iniisip na lahat sila ganon. Naniniwala akong may dahilan ang taong to para mabuhay. Bagamat halata ang takot ng babae sa kanya, hindi ito umiwas ng tingin kahit nakita na ang tunay niyang anyo. Sa tingin niya, may silbi ang babaeng ito. Sabi ni Patrick, oo nga, para sa isang normal na tao, nakakamangha yan. Naisip ni Swallow, baka may kakaiba sa kanya. Lahat ng hero na nakilala niya noon ay mayroong natatanging bagay sa kanila, isang bagay na hindi basta nakukuha sa pagsisikap lang. Itong Lord ng Harston, kahit nakita na siya, nanatiling matino ang pag-iisip. Oo, sabi ni Lala, may dahilan akong mabuhay. Sigurado siya na ang ganitong tao ay hindi basta-basta papatay ng sarili. Tinanong ni Patrick, yun lang ba ang basehan mo? Sabi ni Swallow, pakiramdam ko lang. Napailing si Patrick, pwede bang mas maayos naman sana kaysa sa gut feeling mo? Pero sa huli, sabi niya, wala na rin naman akong magagawa kung desidido ka na. Pero kapag pumalpak to, ako ang aayos ng gulo. Sabi ni Swallow, sige, pag-iisipan ko pa. Pero nakuha niya na ang punto. Simple lang, matapos niyang sabihin ang mga salitang, pakiusap, iligtas niyo kami, tapos na. Tinanong siya ng babae, pagkatapos nun, anong mangyayari? Pinaliwanag ni Swallow, simple lang. Tatabugan ang mga undead. At habang hindi pa bumabalik ang kapayapaan sa Harston, si Patrick dito ang tutulong sa lahat ng makakaya niya. Sumigaw si Patrick, Boss, ibinenta mo naman ako. Tinanong ulit ng babae, ano naman ang kailangan kong gawin kapalit? Nagsalita si Swallow, siguro, mas mabuting simplehan na lang natin. Sabi niya, ialok mo lang ang lahat ng meron ka sa amin. Nanginginig na tanong ng babae, anong ibig mong sabihin? Sabi ni Swallow, ibigay mo lahat sa amin. Naisip ng babae na siguradong mamamatay siya kung tatanggihan niya, kung hindi sa kamay ng halimaw na to, siguradong kakainin siya ng mga undead. Kung tatanggapin naman niya, mawawala lahat sa kanya. Naisip niya, kung hindi ba nangyari ang Black Disaster, magpapakamatay kaya ang kapatid niya. Kung buhay pa ang kuya niya, siya kaya ang naging Lord ng Harston. Mapupunta ba siya sa ganitong sitwasyon kung hindi siya ang naging Lord? Habang hindi siya sumasagot, bumaling si Patrick at sinabing, burahin na lang natin siya. Nasaan na ba ang espada ko? Pero biglang narinig ni Swallow ang mga yapak. Tinanong ni Mel's, Boss, paano natin to haharapin? Gusto mo bang harangin ko gamit ang magic? Sabi ni Swallow, huwag na, buksan mo na lang. Sumunod si Mel's at binuksan ang gate. Pumasok si Rosalina, hingal at takot, nandito nga kayo. Pakiusap, tulungan niyo kami. Punong-puno na ng undead ang village. Lahat ng tao pilit lumalaban, pero sobra na. Kailangan namin kayo. Si Toth ay patay na, at ang captain sabi babalikan niya ako. Lahat pilit pa rin lumalaban, kaya pakiusap, tulungan niyo kami.
Napatingala si Rosalina at nakita si Patrick. Sabi niya, isang skeleton. Sagot ni Patrick, oo, skeleton ako, sa kasamaang palad. Sabi pa ni Patrick, ngayon, ang kapalaran natin ay nasa kamay ng taong yan. Napalingon si Rosalina sa Lord na tinutukoy niya. Samantala, nagtanong si Lala, ang Lord ng Harston, paano naman ang mga tao ng Harston? Namatay na ba sila? Sabi ni Patrick, oo nga pala, mukhang oras na para maubos na sila. Miss Mel's, pwede ba akong humingi ng pabor? Sagot ni Mel's, syempre, curious din ako. Nagcast ng spell si Mel's at pinalabas ang isang demon. Inutusan niya itong pumunta sa city center. Pagdating ng demon doon, isang malaking screen ang lumitaw sa harap nila, ipinapakita ang labanan ng tao at undead. Parehong nagulat sina Rosalina at Lala sa nakita nila. Sabi ni Patrick, may mga ghouls pa pala. Hindi ko gusto yun, ang baho kasi. Mukhang mahihirapan na silang mabuhay ng matagal pa. Habang pinapanood ang nangyayari, naalala ni Rosalina ang mga alaala niya kasama ang mga taong isa-isang namatay sa harap niya. Napaiyak siya habang sinisigaw, paano kayo nakatayo lang dyan habang kaya nyo namang iligtas sila? Hindi ba't malalakas kayo? Pakiusap, patayin nyo silang lahat. Iligtas nyo kami. Humarap siya kay Lala at tinanong, anong ginagawa mo habang isa-isa silang namamatay? Sa huli, nagdesisyon si Lala, ang Lord ng Harston. Lumapit siya kay Swallow at nagsabi, pakiusap, iligtas niyo ang mga taong nananatiling buhay sa Harston. Pakiusap, iligtas mo sila, sabi ng Lord ng Harston. Lumapit si Swallow habang sinasabi, sige na nga, hindi naman mahirap yun, kaya bakit hindi? Inutusan niya ang iba, tara na. Habang isa sa mga tao ang bumagsak sa sahig habang nakikipaglaban sa mga undead, napamura siya. Putsya, sinong nagsabing mahina ang mga halimaw na to? Hindi ko akalain na babagsak kami ng ganito kabilas, ito na ba ang katapusan ko? Habang susuguri na siya ng isang undead, biglang bumagsak si Mel's mula sa ere, tumapak mismo sa ulo ng undead at napatay ito agad. Napangiwi siya at reklamo, ang dumi naman, dapat sa bubong na lang ako lumanding. Nakita siya ng mga undead sa paligid at nagmadaling umatake, pero mabilis siyang nagcast ng spell na sinunog silang lahat sa isang iglap. Namangha ang lalaking nakakita sa kanya at nasabi, isang anghel. Nagalit si Mel's, sinipa niya ito palayo habang sigaw, walang silbing tao. Anong kalokohan yang sinasabi mo? Layas ka kung gusto mong mabuhay. Habang nagtatakbo ang lalaki, nagmura si Mel's sa isip, anong karapatan niyang ikumpara ako sa isang anghel? Mga ulol na tao, hindi ko akalaing aabot ako sa punto na tinutulungan ko sila. Sa sandaling iyon, lumitaw si Simon Mega sa likuran niya at sinabing, hindi ka tao. Isa kang demonyo na nagpapanggap na tao. Sa laki ng mana mo, dapat isa ka ng Demon King o Dragon. Pero bakit ka kumakampi sa mga tao? Sumagot si Mel's, ginagawa ko lang kung anong gusto ko. At isang undead na tulad mo, wala kang karapatang questionin ang isang hari. Tumawa si Simon Megas at nagsabi, malalaman ko rin ang totoo pag pinilas ko ang laman mo. Ikaw ay isang hanggal na labis ang tiwala sa sarili. Itapon mo na ang pagiging tao mo at maging undead ka. Sa lakas mo, siguradong magiging malakas kang variant. Sagot ni Mel's, hindi ko alam kung anong pinagsasasabi mo, pero ang alam ko lang, ikaw ang pinakamaingay na undead na nakita ko. Nakakainis. Nagpakilala si Simon Megas, ako ang tagasunod ng commander ng Undead Darkness, isa sa 10 evils. Hindi ako matatalo ng isang Demon King tulad mo. Umiling si Mel's, hindi ako ang kalaban mo. Biglang napansin ni Simon Megas ang presensya ni Swallow sa likuran niya. Hinawakan siya ni Swallow sa balikat at sinabi, nahanap na rin kita, hayop ka? Sabay ihagi si Simon Megas paarap at sinuntok ng malakas, dahilan para bumagsak ito sa lupa. Sabi ni Swallow, sabi ko naman sayo, tatandaan kita. Naramdaman niya na hindi masamang pakiramdam ang pagsuntok doon. Kung tama ang hinala niya, si Simon Megas ay isang gatekeeper ng Undead Army, ibig sabihin, isa siyang gatekeeper ng isa sa 7 Great Dungeons. Dinagdag niya, hoy, hindi ka mamamatay sa suntok na yon, kaya bumangon ka na. Samantala, iniisip ni Mel's, na knockout niya ang ganyang kalaban sa isang suntok lang,
at parang naghinay-hinay pa siya. Hindi kaya na malikmata ako. Tinanong niya si Swallow, parang may galit ka sa kanya. Kilala mo ba siya? Sumagot si Swallow, mga ilang oras pa lang ang nakakalipas. Sinubukan niyang pasukin ang mana ko ng walang palm. Hindi ko lang talaga siya trip. Dagdag pa niya, mukhang kailangan ko pa siyang bugbugin ng kaunti. Pero napansin din ni Swallow na hindi sila dapat magtagal doon. Tinanong niya si Mels, sa tingin mo ba, nandito si Erebos sa village na to? Sabi ni Mels, malamang wala. Yan ay isang barrier para ikulong ang mga nasa loob. Napaisip si Swallow, barrier pala yun. Akala ko lang kulay crimson lang ang langit. Pinaliwanag ni Mels, oo, ibig sabihin yan, nasa labas ang caster. Hindi ko lang alam kung anong plano niya. Pero sa totoo lang, hindi ko kayang basagin ang barrier na yan. Sabi ni Swallow, sige, ako na ang bahala dyan. Tinanong niya, pwede bang ikaw na ang bahala sa mga extra? Tanong ni Mels, ang mga undead ba ang tinutukoy mo? Sabi ni Swallow, oo. Mabuti sana kung mapaliit mo ang casualty sa mga tao. Kahit medyo late na, kailangan pa rin ng sapat na populasyon para gumana ang village na to. Sumagot si Mels, hindi ko maipapangakong perpekto, pero kung yan lang, kaya ko naman. Napangiti si Swallow at inisip, maaasahan talaga ang Demon King namin. Sabi niya, lilinis muna ako dito bago ko harapin si Erebos. Sumagot si Mels ng may kumpiyansa, iwan muna sakin, sir. Habang nakikita niya ang paparating na undead forces, nagtanong si Mels, sir, pwede ko bang malaman, gaano kakatagal? Sumagot si Swallow, mga 15 minutes, baka 20. Buong tapang nasagot ni Mels, kung 20 minutes lang, kakayanin ko. Napangiti si Swallow, napaka-reliable mo naman. Sabi ni Mels, mag-ingat ka, sir. Nagpatuloy si Swallow, sige, tapusin na natin to. Biglang nagsalita si Simon Magus, may kutob na ako, pero, isa ka bang ancient monster? Sumagot si Swallow, baka tama ka ng konti. Tanong ni Simon Magus, sino ka ba talaga? Sagot ni Swallow, malamang, alipin ni Patrick. Galit na sigaw ni Simon Magus, anong kabalbalan yan? Isa raw siyang ancient monster at iniisip daw ni Swallow na magpapakain siya dito ng basta-basta. Hindi raw siya tanga, siya si Simon Magus, isa sa mga haligi ng puwersa ni Lord Erebos, at hindi pa siya pumalpak kahit minsan. Kailangan niyang gamitin ang pagkakataon para makarating kay Lord Erebos. Pero nang makita niya si Swallow, napatigil siya sa gulat. Sabi ni Swallow, buwiset na to, ang kulit. Naisip ni Simon Magus, putya, wala man lang galos. Delikado to, kailangan ko agad ipaalam kay Lord Eros. Habang nilalapitan siya ni Swallow para kainin, nakatakas si Simon Magus gamit ang teleportation spell. Naisip ni Swallow, susubukan ko sanang kainin ng buo, pero nakatakas siya. Ang sakit sa ulo, hanapin ko pa siya, pero hindi ko siya pwedeng palayain. Naalala niya ang pangako niya kay Mels na matatapos siya sa loob ng 20 minutes. Kaya hindi siya pwedeng magsayang ng oras. Siguradong tumakbo papunta sa nanay niya, inisip niya. At malamang nasa labas lang ng town si Erebos. Siguro kung pasabugan ko na lang ang direksyon na pinagtakbuhan niya, matatapos din siya, dagdag niya. Isip niya, hindi naman masyadong masisira ang village kung ganon. Bigla niyang narinig ang isang boses. Patrick ba yun? Tanong niya sa sarili. Baka guni-guni ko lang. Nakakita siya ng isang bangkay. Bangkay pa ba ang tawag kung patay na talaga? Ewan. Pinulot niya at sinabi, kahit ano pa, dahil sa'yo wasak ang village. Anong gagawin mo ngayon? Magreklamo. Di sana hindi ka nalagutan ng hininga, dagdag pa niya. Bahala ka na magpaliwanag kay Patrick. Naisip niya, ito ba ang barrier? Yung hindi kayang basagin ni Mels mag-isa. Mukhang malakas nga. Sinubukan niyang hawakan ang barrier, at napansin niyang umiikot ang kamay niya. Mas malakas pala kaysa inakala ko. Pero sa tingin niya, kakayanin naman niyang basagin kung suswertihin ang magic tool niya. Kung mabasag ang magic tool at hindi niya ma-maintain ang polymorph form niya, tiyak magagalit si Patrick. Kung palpak, kasalanan ko na lang. Tumitig siya sa bangkay at sinabing, kampante na lang ako sayo, corpse. Tumingin siya sa paligid, at nang makasigurong walang tao,
Nag-transform siya sa tunay niyang anyo at umatake patungo sa barrier. Pinasok ito at binasag palabas. Pagkalabas ng syudad, nakita niya ang maraming undead. Habang nilalapitan siya, madali lang niyang pinasabog ang mga ito. Sabi ni Swallow, hindi ganyan ang tamang pagbati sa mga bisita. Inutusan ng elder ang mga tauhan niya na umatras, at sumunod naman ang mga ito. Sabi ni Swallow, ayan, dapat ganyan kayo mula sa simula pa lang. May dala akong regalo para sa inyo, dagdag niya. Marami tayong kailangang pag-usapan, Erebos. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang bell icon para updated ka sa mga bagong kwento.